Good morning mga kapatid. So ito na po yung part 2 ng ating XRM engine overhauling. Ayan. Naka 2 o'clock and 10 o'clock kapatid yung position or 45 degrees position yung ating mga end ng piston ring. So yung end kapatid yung mga dulo ng ating mga piston rings. So kung saan siya nakatapat ay nasa 10 o'clock at yung isang piston rings naman ay nasa 2 o'clock. Ayan, or naka 45 degrees backward and forward kapatid. Yan. So may mga tutorial na rin tayo niyan, hindi ko na masyadong papalawigin pa. Then pag i-install nito eh talagang medyo marami-rami na tayong ginawa, no? Ayan. So gusto ko lang ituloy to dahil engine overhauling ito kapatid ng XRM125. Kung hindi nyo po napanood yung step-by-step tutorial ng pag-install ng ating transmission, panggilid, at saka sa magneto, kumpleto po yan kapatid, no? May mga paliwanag po yan. Talagang kahit baguhan ka ay hindi ka malilito. At prepare po talaga yung video ito para sa mga baguhan, yung bago pa lang nag-aaral. O yan, basta may sapat ka lang na tools, eh pwede mo nang pagpraktisan yung motor mo. But be careful kapatid ha. Kailangan mo pa ring magsanay ng maraming beses para mas talagang ma-perfect mo yung pagbabaklas. Okay, pag naikabit na natin kapatid yung lower bar natin, kailangan nating i-top dead center. Ito hindi karamihan kasi kapatid ng mga mekaniko iba-iba yung mga diskarte. Kagaya ko, iba yung diskarte ko sa pag-i-install ng cam sprocket. Ayan, inuuna ko muna yung cam sprocket bago ko inilalagay yung cylinder head. Kasi yung sa iba, cylinder head muna bago ilalagay ang cam sprocket. So, okay lang din naman yun kapatid. Yung sa akin, okay lang din naman. Depende yan kung saan ka mas komportable. Ang pagmimekaniko kapatid, parang isang klase siya ng problem solving na may kanya-kanya tayong formula. At kanya-kanya sa pagmimekaniko naman, may kanya-kanya tayong diskarte kung saan tayo mas komportabling gumalaw. O yan. Pero, huwag mong kakalimutan kapatid yung mga dowels kapag ka nag-i-install ka nito. Kasi malaki po ang trabaho ng dowels na yan, no? Tapos, kailangan din natin ng cylinder head gasket na maikabit natin. Dahil pag hindi kapatid, puputok-putok yan at sisingaw yan. Okay. So, pagkatapos nyan, itutornilyo na natin yung ating cylinder head. Itutornilyo na natin yung ating sprocket cam. So yung sprocket cam nito kapatid, kapag hindi sumakto, tinutusok lang yan na screwdriver at iniikot lang yan sa loob. So mamaya papakita ko sa inyo. So yung kanyang washer kapatid, dito sa 4 na stud bolt, dito sa kinakabitan ko ng nut na ito, dyan nakalagay yung tanso na washer. So hindi po siya sa taas, hindi rin sa kanan. Sa kaliwa po siya bandang ilalim. Doon po nakalagay yung tanso dahil ito yung pinaka-gasket ng oil passage natin. Okay? So, nagkakabaligtaran kasi yan minsan. Kasi yun ang gasket niya kapatid para sa oil. No? Mayroon tayong mga tutorial na yan. Ilalagay ko na lang sa description box or sa comment box. Tingin ko description box. Pindutin nyo lang kapatid yung may nakikita kayo dyan na more. Ayan na yan. Pindutin nyo lang yan. Makikita nyo na dyan yung link. Okay? So, ito yung sinasabi ko na hindi nakasakto. So, mangailangan lang tayo nito kapatid ng screw. Kasi iikutin lang natin. Ayun, kung napansin nyo, lumalabas yung butas niya. Ayan. Kapag lumabas na yung butas, pwede natin ipasok yung tornilyo. So, yung butas na yun kapatid ay butas yun ng thread, no? Ng cams. Para doon natin ibobolt. So, hindi mo natin ihigpitan ng todo dahil kailangan pa nating higpitan yung ating timing chain o i-adjust natin yung ating timing chain sa mahigpit na posisyon. Para humigpit yan kapatid, luluagan mo yung adjuster dito sa taas, sa tensioner natin. Okay, kapag naluagan mo na yan, hihigpit na kapatid yung timing chain at pwede mo nang higpitan yung ating sprocket cam. Ayan. So, turn up na natin.
lalagyan ng langis, kakabit sa makina, and then papaandar rin na natin kapatid. At in actual, ito na yung under niya. Alright, so narinig nyo kapatid. And I know, tama po kayo na medyo may ingay ng kunti yung ating bulb. And so after nyan mapa-under kapatid, i-tune up lang ulit natin yan. Dahil kapag after natin i-tune up at ipina-under natin, iingay po ulit yan. Kaya paulit-ulit lang po natin i-tune up hanggang sa tumahimik. Okay kapatid, so hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. Ingat po kayo.